nandito na ulit si Paolo Lacyan, ang inyong magiging tagagabay, tagabigay ng payo sa economics. Okay, so ano nga ba ang ating tatalakayin natin ngayon? Ang ating tatalakayin ngayon ay walang iba kundi lahat ay tungkol sa tinatawag nating pamilihan. Yan, pag sinabi nating pamilihan, ano nga ba ang pumapasok sa isip nyo? Siyempre, marami na kayong pumapasok sa isip. Pero tayo sa economics, ang ating focus ngayon ay ang pamilihan at ang mga pamilyang may ganap na kompetisyon. Okay? So, ang pamilihan ay bahagi na halos lahat ng mga tao sa mundo. Okay? So, mahirap mabuhay ng walang pamilihan dahil ang pamilihan ay ang nagbibigay ng tinatawag nating pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, halimbawa, may kailangan kang bilhin, no? Kailangan mo ng gulay, kailangan mo ng sapatos, kailangan mo ng computer, lahat yan makukuha mo sa pamilihan. Okay? So, ayon kay Perer, ang pamilihan ay maituturing na mekanismo ng transaksyon sa pagitan ng mamimili at nagbibili. Okay? So, ibig sabihin, kapag merong nagbebenta at merong gustong bumili, meron tayong pamilihan. Pero, sa inyo, ilan sa mga example ng pamilihan na maaaring maisip nyo ay SM, Tutuban, ayan yun pag sinabing pamilihan, sa English market, ayan yung mga nasa isip nyo, Tutuban, Robinson, Palengke, no? Sa oras na ang mga negosyante ay naghangad na magtinda o magbenta ng isang produkto, sila ay nagtatatag na isang pook pamilihan kung saan sila magbibigay o maglalatag ng kanilang mga paninda. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari ay talipapa, sa gilid ng kalye, palengke, supermarket, no? Ayan yung iba't ibang anyo ng pamilihan So, ibig sabihin, hindi lang basta nasa isang lugar ang isang pamilihan. Basta merong nagtinda at nagbenta at may bumili, meron tayong tinatawag na pamilihan. Okay? So, hindi porket sinabing pamilihan ay kailangan sa SM lang. No? Halimbawa, nagpa-quiz ang isang teacher. Tapos walang 1/4 ang kasama mo, kaklase mo. Tapos sabi mo, bibigyan kita ng 1/4 piso isa. Bumili siya. Doon pa lang meron na tayong pamilya. So, meaning, ulit, kahit saan pwede magkaroon ng pamilya as long as meron tayong tinatawag na nagbenta at bumili. Okay? So, meron tayong tinatawag na mga teorya. Okay? Mga teorya, tingnan natin. Mga teorya tungkol sa mga teorya may kaugnayan sa pamilya. Okay? Ang invisible hands, yan ang una ni Adam Smith. Yan, invisible hands ni Adam Smith. Ayon kay Adam Smith, ang invisible hand ang isang epektibong kompetisyon sa loob ng isang pamilya, samantalang ang visible hand naman ay ang hayagang pagkontrol ng pamahalaan sa ating ekonomiya. Okay? Para sa nasabang ekonomista, hindi natin kailangan ng visible hand sa isang pamilya sapagkat ito ang nakakahadlang upang higit na maging maayos ang daloy o transaksyon sa pagitan ng mga aktor ng ekonomiya dahil nagagawang makontrol ng pamahalaan ang lahat ng dapat ikilos ng mga producer. Dahil din sa visible hand ay napipigilan ang bawat negosyante na makapaghangad ng tubo sapagkat gumagawa ng paraan ng pamahalaan ng mga bagay o desisyon para sa ikabubuti ng mga mamimili. For example, sa panahon natin ngayon, wala na tayo. Mahirap kumuha ng baboy. Ano ba ang nangyayari ngayon? Wala na halos nagtitinda ng baboy. Kung invisible hand yan, ang ating pag-uusapan, darating kung hindi nakialam ang gobyerno, yung visible hand kasi natin dito, yung gobyerno. So, pinakialaman niya. Ang ginawa ng gobyerno, nagkaroon siya ng price freeze. Babawalan na niyang magtaas ng presyo ng baboy ang mga nagtitinda.
So, ano ang mangyayari sa ating mga tindera at tindero sa palengke? Obviously, kapag kinuha nila yung baboy ng sabihin na nating 300 per kilo, pero sabi ng gobyerno, pwede mo lang ibenta ang baboy ng 320 per kilo, halos wala na silang kikitain. So, yun yung visible hand. Nagbigay ng panukala ang gobyerno na hanggang 320 lang ang kilo ng baboy. So, ikaw bilang isang negosyante na nagtitinda ng baboy, hindi ka na magbebenta. Bakit? Sus ko, kada kilo 20 pesos lang ang kikitain mo. Eh sa isang palengke, bawat nagtitinda, ilang kilo lang ba ang tinitinda nila? Baka hindi pa sila umabot ng 1,000 ang kita kada araw. Talo pa sa pagod. So yun yung visible hand. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung invisible hand naman ni Adam Smith, balik natin ng konti yung mga nangyari. Dumating yung time na umabot ng 400 pesos ang kilo ng baboy. Nani? Ando na tayo, 400 pesos ang kilo ng baboy. So kung pinabayaan niya ng gobyerno, ayon sa invisible hand, kusang magkakaroon ng solusyon ang merkado sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Halimbawa, masyadong mahal ang 400 kilo na baboy sa isang mamimili. So anong gagawin ng mga nagtitinda? Bababaan nila ng konti hanggang sa makabili yung mga mamimili. Magtatagpo sila sa presyo na gusto nila. Eh, masyado pa ring mataas. Sa 300, sabihin na natin binabaan nila 380, wala pa ring bumibili. Diba? Eh, ngayon, binabaan nila ng 370. May bumibili na kahit paano ng kilo ng baboy. So, doon pa lang, parang, kumbaga sa sugat, kusang gumagaling yung merkado. Kaso nga lang, pag ginamitan niya ng gobyerno ng visible hand na tinatawag, nakialam ang gobyerno, diba? Tulad ng ginawa nilang price freeze, itong nangyari. Ang price freeze sila, wala na tuloy gustong magtinda ng baboy sa mga palengke. So lalong walang nabili ang mga mamamayan. Pero, isa pang paraan na gagawin ng gobyerno dyan para maiwasan na wala ng baboy na mabili ang mga mamamayan. Kasi ang gobyerno naman ay nandyan para sa ikabubuti ng mamamayan. Eh maaring sila na lang ang magbenta ng baboy sa abot kayang halaga. Okay? So naintindihan? Kapag invisible hand, ito yung kusang pagkilos ng mga tao sa merkado, sa market. Sino ba yung mga tao sa market? Eh di nagbebenta at nang bumibili. Pag visible hand naman, nandiyan yung gobyerno, pinapakialaman na niya yung mga galaw ng mga tao doon sa market. Okay? Ang susunod naman natin ay ang tinatawag nating teorya ni Joseph Schumpeter. Ayan. Teorya ni Joseph Schumpeter. Para naman kay Joseph Schumpeter, mahalaga ang inobasyon sa unlaran ng bansa. Ito ang magsisilbing susi upang higit na maging aktibo at kompetitibo ang isang pamilyan tungo sa kaunlaran. May iba't ibang anyo ang inobasyon. Okay? Gaya ng mga sumusunod. So ito raw yung iba't ibang innovation, mga pwede mong baguhin sa pamilyan. Una, pagpapakilala ng mga produkto at serbisyo sa mga mamimili na babago at makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga tao at sistema ng paggawa. Yan yun. So, ibig sabihin, magbebenta ka o magpapakilala ka ng mga produkto, serbisyo sa mga gustong bumili na makapagpapataas ng antas ng pamumuhay, na makapagpapadali sa buhay ng mga consumer. May mga produkto kasi na pag binili ng tao, tataas yung antas ng kanilang pamumuhay. For example, cellphone. Pag may cellphone ka, mas connected ka na sa mundo. Mas madali ka nang makontak. Paano kung may trabaho, di ba? Isa yan. Isipin mo na lang kung wala ka pa rin cellphone ngayon. Tapos nag-a-apply ka ng trabaho. Paano ka makakontak nung in-applyan mo? Di ba? Kung email pa yan, kailan cellphone pa, computer. Ayan yung mga yan. Pangalawa naman, yan, ano ba yung pangalawa? Pagtuklas sa mga iba pang mga hilaw na materyales upang hindi makontrol ang produksyon. Okay? So, ano yun? Kailangan tumutuklas sa mga iba pang mga hilaw na materyales upang hindi makontrol ang produksyon dahil para magkaroon ng malawak na pagpipilian sa kung ano ang dapat gawin na produkto. Kasi, mas konti ang hilaw na materyales, mas konti ang pwede mong gawing produkto. Mas marami ang hilaw na materyales,
o iba't ibang klase ng hilaw na materyales, mga raw materials, mas marami ang pwede mong gawing produkto. For example, sa Pilipinas, puro kahoy. No? So lahat ng produkto mo o lahat ng ilaw na materyales mo ay puro kahoy, puno, lahat ng magiging produkto mo ay mga tungkol sa kahoy. Magiging limitado ang mga pwede mong gawin. Pero kung nakatuklas ka ng ilaw na materyales tulad ng bakal, tanso, ginto, dadami yung choices mo para maging gawing produkto. Ang susunod naman ay tinatawag natin pagbubukas ng bagong pamilihan upang higit na mapalawak ang produkto ng mga negosyante. Yan. So maganda raw sa isang ekonomiya ang pagbubukas ng mga bagong tindahan. So kapag maraming kang nakikitang tindahan, maraming nagbubukas na negosyo, ibig sabihin, maganda ang nangyayari sa ekonomiya. Okay? Di ba? Ibig sabihin nun, may pera ang tao para mamuhunan. Makikita ng tao na kikita siya kapag nagtinda siya. Maganda yon kasi tandaan natin, kapag mayroong tindahan, mayroong bibili, at pag may bumili, may kikita, at kapag may kikita, may pambili ulit. Okay? So, umiikot yung pera. Next naman, imbensyon ng bagong pamamaraan ng paglikha ng magkaparehong produkto na maaaring mas tipid, mas mabilis, mas mahusay sa pamamaraan ng paggawa ng parehong produkto. So, ano ibig sabihin nun? Pagpapakilala ng bagong paraan, bagong kagamitan. Example ay pagsasaka. Okay? Dati kalabaw lang. No? Kapag ikaw ay nagkalabaw sa pagsasaka, nag-araro ka, nagtanim ka gamit ang mga manual labor sa pagsasaka, konti lang ang palay na iyong maaani. Pero, nung natuklasan na yung traktora, yung mga makabagong kagamitan, makabagong kagamitan sa pag-aani, pwedeng dumami ang iyong pwedeng anihin kaysa nung nagkakalabaw ka pa lang. Okay? So, yan yun. At syempre, yung huli natin ay yung tinatawag natin paglinang at paglawig ng mga bagong organisasyon gaya ng mga bangko, apartment, condominiums at mga townhouses na makapagpapadali ng sistema ng pamumuhay ng tao. So, ibig sabihin, kapag pinaganda mo yung buhay kasi ng isang tao, paano siya nabubuhay, mas gaganahan siya magtrabaho. Diba? Mas sisipagin siyang magtrabaho. Pag mas marami ang bangko, mas marami ang pwedeng magpautang. Okay? Kapag mas marami ang apartment, condominiums, mga townhouses, mas marami ang pwedeng tirhan ng tao. So, tandaan natin, ang gustong sabihin ni Schumpeter, mas maganda ang buhay ng tao, mas maganda ang takbo ng ekonomiya. Okay? At ang susunod naman natin tatalakayin ngayon ay tinatawag na estruktura ng pamilya. Okay? So, ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa isang theoretical na balaktas ng pamilihan. Okay? Na ito ay nahahati sa dalawa. Ang una ay ang ganap na kompetisyon o yung tinatawag natin perfectly competitive market o PCM. At ang ikalawa naman ay ang hindi ganap na kompetisyon o imperfectly competitive market. Okay? So, ito yung estruktura ng pamilihan. Yan. So, makikita natin dito sa unang box ay meron tayong estruktura ng pamilihan. So, merong dalawang uri ng kompetisyon. Okay? Una ay ang ganap na kompetisyon. At pangalawa naman ay ang hindi ganap na kompetisyon. Sa hindi ganap na kompetisyon, may makikita tayong iba't ibang uri ng hindi ganap na kompetisyon. Andyan yung monopolyo, oligopolyo, kompetisyong monopolistiko, monopsonyo, oligopsonyo. Ayan. So, meron tayong 5 uri ng di ganap na kompetisyon. Okay? So, ulitin natin. So, meron tayong struktura ng pamilihan. Mayroon tayong 2 uri ng kompetisyon. Una ay ang ganap na kompetisyon. Pangalawa ay ang hindi ganap na kompetisyon. Sa hindi ganap na kompetisyon, meron tayong 5 uri niyan. At ayan yun. Monopolyo, oligopolyo, kompetisyong monopolistiko, monopsonyo, at oligopsonyo. Okay? So, sa ganap na kompetisyon, ano ba ang meron sa ganap na kompetisyon? Pag-usapan muna natin yan. Sa pamilyang may ganap na kompetisyon,
may malaya ang pagkilos ng mga salik ng produksyon. Ang ibig sabihin lamang nito ay walang monopolyo o pagmamay-ari ng lupa, paggawa at kapital kung kaya madaling naililipat ito sa iba pang sektor ng industriya kapag hindi maganda ang takbo ng kalakalan. Okay, so pag sinabi natin may ganap na competition, ito yung kahit sino pwedeng magnegosyo dito, no? Marami kayong pwedeng pumasok sa pagnenegosyo sa ganap na kompetisyon. Walang pumipigil sa'yo. Ilan sa mga karakteristik niya, mababa ang puhunan. Okay? Hindi katulad ng ibang negosyo, kailangan mo ng milyones. Dito sa ganap na kompetisyon, pwede kang sumali sa market. At kung ayaw mo nang magnegosyo, wala ring pipigil sa yung isara ang iyong tindahan. Okay? So, ano ba yung mga example niya? Ano ba yung mga natin dyan? Mga characteristics niyan. Una, maraming mamimili at nagtitinda. Okay? Ang presensya ng maraming mamimili at nagtitinda ay upang maiwasan na makontrol sa mga presyo sa pamamagitan ng pagsasabwatan. Mahihirapan magsabwatan ng mga negosyante dahil sa dami nila sa iisang pamilihan. So, ibig sabihin, kung dalawa lang ang nagtitinda, halimbawa dalawa lang ang nagtitinda ng isang produkto, halimbawa cellphone, dalawa lang ang nagtitinda ng cellphone, pwede silang mag-usap na, itinda natin yung cellphone mo, cellphone natin ng 10,000 pinakamababa. Ngayon, nagtanong ka ng cellphone, magkano sa'yo? 10,000. Magkano sa'yo? 10,000 din. Talo ka. Kasi, nagsabwatan sila na hindi sila maglalaban sa presyo. Hindi sila magpapababaan ng presyo. Paano kung yung cellphone na yun 5,000 lang pala talaga? Pero ginawa nilang 10,000 kasi wala ka namang magagawa. Sila lang yung nagtitinda. Pero dito, kapag marami ang mamimili at nagtitinda, mas hindi makakapag sabwatan yung mga nagtitinda. For example, pumunta ka sa isang tindahan. Ang daming nagtitinda ng cellphone. Siyempre, sa dami nila, lahat sila gusto makabenta. At para makabenta, ano ang gagawin nila? Magpapababaan sila ng presyo. At yun ay pabor sa ating mga mamimili. Okay? So, yun yung lagi nyong iisipin. So, hindi nila pwede sabihin, mag-usap-usap tayong mga nagtitinda ng cellphone. Gawin natin 10,000 lahat. Diba? Ano sasabihin ng iba? Paano ako? Yung tindahan ko nasa dulo. Paano aabot sa akin yan? Kung sa inyo pa lang, alam na nilang pare-parehas tayo, hindi na maghahanap yung mga bibili ng cellphone ng maliit na presyo. Diba? Kaya nga minsan pag pumunta ka sa Divisoria, mas nasa dulo yung tindahan, minsan mas mura para dayuin sila ng tao. So, yun yung ganap na kompetisyon. Ang susunod naman ay ang tinatawag natin pagbebenta ng mga magkakatulad na produkto. Yan. Ang mga kalakal na ginagawa at pinagbibili sa pamilihan ay magkakapareho gaya ng bigas, asin, asukal, itlog, isda at karne na hindi natin makikita ang kaibahan maliban sa laki at pakete. Yan. Wala rin itong mga brand names na resulta ng pag-aanunsyo. So, ibig sabihin, dito sa malayang kompetisyon, kadalasan mga produkto rito ay, yung mga yan. Yung itlog, karne ng baka, baboy, manok, isda. Yan yung mga walang brand. No? Yan yung mga hindi na lagyan ng brand. So, wala namang brand yung tilapia. Ang alam mo lang yan sa tilapia kung saan kinuha. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo siya mapapataasan ng presyo dahil lang siya branding. Kadalasan yung mga produkto mahal lang dahil may brand. No? At syempre, ang susunod naman ay ang tinatawag nating may ganap na kaalaman ang mga mamimili at negosyante tungkol sa kondisyon sa pamilihan. Ang mga mamimili at negosyante ay may lubos na kaalaman ukol sa tunay na nagaganap sa pamilihan, gaya ng presyo ng mga produkto at serbisyo, mga bagay na nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng halaga ng mga produkto. Gastusin ng mga producer at iba pa. Dahil sa mga nabanggit na salik, ay masidhi ang interaksyon ng sektor ng pamilihan na nagpapahirap para maganap ang sagwatan at magloohan sa bawat aktor ng pamilihan. At
ang huli naman, ang pang-apat natin na characteristic ay ang malayang paggalaw ng mga salik ng produksyon. Okay? Ibig sabihin sa pagkakataong ito ay walang batas na umaadlang sa panuntunan o regulasyon sa pagitan ng mga salik ng produksyon. Okay? So, ano ba yung mga salik ng produksyon? Ito yung, di ba, yung manggagawa, lupa, entrepreneur, kapital, malaya yan ang nakakaikot sa ekonomiya. Halimbawa, yung manggagawa, kahit saan pwede kang magtrabaho basta tinanggap ka. O kaya naman yung kahoy, kahit saan pwede mong gawing produkto yan. Bahala ka kung anong gusto mong produkto sa kahoy na yan. O kaya naman, lupa, computer shop, gagawa ka computer shop, kahit saan, gusto mong magtayo ng computer shop, walang problema. Walang pipigil sa'yo. Basta legal. Okay? At ang panlima natin ay ang malayang kalakalan sa industriya. Kahit sino ay malayang makalabas at makakapasok sa pamilyan anumang oras ng niyang naisip sapagkat walang mga regulasyon o batas na maaaring humadlang sa mga mekanismo ng transaksyon sa pagitan ng mga mamimili at negosyante. Wala ring nagtatakda sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng mga produkto. So, ibig sabihin dito sa malayang kompetisyon, kahit sino pwedeng magnegosyo, kahit sino pwedeng umayaw na sa pagnegosyo. Meron kasing mga negosyo na hindi ka basta-basta pwedeng itigil. For example, tubig, kuryente, di ba? Halimbawa, sabihin nila numeral, ayoko na pala magtinda ng kuryente, kawawa naman tayo niyan. Hindi katulad ng ibang nagtitinda, isasara ko na yung tindahan ko ng chichirya. Okay lang, sara ka. Di ba? Ayun yun. Okay? So, lagi nating tatandaan na ang ating tinalakay ngayon ay tungkol sa pamilya. Una, ay kahit saan pwede magkaroon ng pamilihan basta merong nagtitinda at nagbibili. Pangalawa, meron tayong tinatawag na invisible hands at visible hands, sabi ni Adam Smith. Sinabi natin invisible hands, ito yung kusang pagsasaayos ng ekonomiya sa kanyang sarili. At ang visible hands naman ay ang paghihimasok ng gobyerno sa ekonomiya o sa merkado. At ang susunod naman ay ang teorya ni Joseph Schumpeter na mahalaga ang inobasyon at kaunlaran sa bansa upang mapaunlad ang ekonomiya. Mas maganda o mas high-tech ang bansa, mas maganda o mas mabilis na ulad ng isang ekonomiya. At ang sumunod nating tinalakay ang istruktura ng pamilihan. So, merong istruktura ng pamilihan, may dalawang uri ng kompetisyon. Una ay ang ganap na kompetisyon, pangalawa ang di ganap na kompetisyon. Sa di ganap na kompetisyon, meron tayong 5. Okay? 5 uri ng di ganap na kompetisyon, pero hindi muna natin tatalakayin yun. Ang tinalakay natin ngayon ay ang ganap na kompetisyon. Ngayon, para sa inyong activity, huwag niyo kakalimutang mag-submit doon sa Google Classroom. At doon naman sa mga nakatanggap ng mababang grado o mga blank o ang grade, ay kailangan nyo lang namang i-PM sa lalakyan ng name nyo at section at i-send doon sa Facebook na mismo, sa messenger ko. Doon na kayo mag-send ng activity para yung mga walang grade, bibigyan natin ng matataas na grade. At syempre, guys, huwag naman masyadong gabi at magmamadali kayong mag-reply ako, So, huwag kayong mag-alala, walang babagsak, lahat kayo ay nagpapasa at kayo ay papasa. So, paalam na sa inyo lahat. Abangan natin ang quiz dito sa aralin na to at mag-aaral mabuti. PM lang sa lakyan sa inyong mga katanungan. Alam! Nice.